Good evening, everyone, and good afternoon to Mrs. Garais and to the rest of those who are in Saudi Arabia. Pero alam ko si Mrs. Garais lang ang nasa Saudi Arabia. At good evening to everyone, to every parents who are with their children, and to Pastor Naomi if she's here. I would like to honor their presence in Pastor Evelyn as well. At from Samar and the rest sa mga parents na kasama nilang kanilang mga anak sa pag-build sa pamamagitan ng finishing generation. Good evening to all of you. Tayo ay magtutuloy-tuloy sa ating Good mga evening po. pinag-uusapan. And Mrs. Collie, she's there, and the rest of the parents, Mrs. Romano din, and Mrs. Bernal, and Mrs. Deniega, sino pa? Tita Weng, Hilua, Rowena Hilua. Alam ko nandoon na nakikinig sila o nanonood kasi kailangan po natin mag-accelerate sa panahon ngayon dahil we are in a very crucial and critical period of time to be prepared for the coming days ahead na hindi tayo maging casualty bagkos tayo ay maging partaker of this kingdom that is about to manifest. Amen? So lahat tayo ay kailangan mayroon tayo ng awareness. I hope I am clear. Malayo kasi ako sa computer para medyo hindi ako masyadong maano ng radiation, ma ano to, maabot. Kaya malayo ako. Pero sana maliwanag ang boses ko para sa inyo. Tama lang ba? O medyo malabo? Maliwanag po. Maliwanag. Maliwanag Salamat. po. Salamat po. So, alam natin, lahat tayo aware. Sa mga bago ay ulitin natin ito dahil sa mga datihan, alam na natin ang parating na season is bleeding years. But kung accurate ang connection natin, hindi natin magiging portion ang bleeding year season. Pero pag hindi accurate ang ating connection at hindi natin ito itama ngayon pa lang, ay talagang casualty ang mga hindi naghanda at hindi inayos ang kanilang pag-honor at connection. So ngayon, kailangan natin ito pasadahan ulit. Pero di ba ang topic natin ng mga nakaraan, it's all about kingdom economy. It's about poverty mentality. Lahat na tayo nakalaya sa poverty, spirit of poverty, right? Because we already deal the demonic spirit of poverty na hindi yun ang maging portion natin because the Lord Jesus Christ made himself poor so that we will become rich, right? So ang ating portion ay abundance and progression. Hindi natin portion itong spirit of poverty dahil spirit yan. Hindi yan espiritu ng Diyos, kundi espiritu yan ng Diablo, kaya hindi tayo dapat atakihin. Sabi nga natin, paano i-beat ang poverty? Ang poverty na bibit kung tayo ay marunong mag-honor ng accurate at giver tayo according to the leading of the Holy Spirit. Hindi lang basta giver, but cheerful giver according to the leading of the Holy Spirit. Hindi lang yung by emotion. Diyon. So, natalakay natin yun lahat. But the Lord uh, impressed to my heart uh, a while ago that ang ating papasadahan ngayon para hindi tayo maging biktima ng deception ay kailangan ma-redefine natin sino ba ang pinapakinggan natin madalas at kanino ba tayo kumukonekta? At kanino ba at sino ba ang source natin ng ating uri ng pamumuhay? Kailangan maliwanag ito sa inyong finishing generation dahil kung hindi ito maging maliwanag sa bawat isa sa inyo, ay mayroon ng danger. Nandoon tayo sa nagbi-build ng wala lang. But we need to be builders in the Spirit in such a way that the Holy Spirit is the one leading us, and the Holy Spirit is the one who is making us a co-builder, building our future, building the next generation, and building what is
already set in the realm of the spirit. Kaya nga matututo tayo kung paano mag-operate sa two dimensions, in the spirit dimensions and in the natural, because you and me are created to operate in the dynamic of the spirit, not just in the natural, but in the realm of the spirit. Kaya dimensional tayo. We can operate in heaven while on the earth, and we can operate here on earth while we are living in heaven. Do we get these things? Kaya ang mga supernatural naging very natural sa atin, ang mga extraordinary naging very ordinary sa atin, because we are the people that born by the Spirit of God, living in heaven and now operating on earth. At kayo yung next generation na magbababa nitong mga divine technology na magpapatupad nito sa lupa, nitong mga heavenly technology na binababa natin sa pamamagitan ng word ni Lord. Okay? So let us all pray right now, engage and pray. Pag sinabi nating pray, saan ang posisyon? I-take back ang mind. Huwag niyong hahayaan na ang inyong mind ay dinadala kayo kung saan saang lugar, kung saan saang situation. Dapat ang mind, iisang lugar lang. Nasaan? The centrality of Christ must be in our thought pattern. Kailangan nakasentro sa kay Panginoong Hesukristo ang ating kaisipan. Nakasentro sa trono, hindi na sa cross. Sa trono na. Throne. When we are in the throne, at the throne, or around the throne, nandun ang authority, nandun ang power. Can we do that tonight as we pray? So receive your portion, your grace, your portion of grace, and receive life from the Holy Spirit. Do you believe that we are not bound by geographical boundaries? Because we are all operating in the spirit dimension, we are in the heavenly places. Amen? So makikita natin na as we pray, we will believe that God and the Holy Spirit and His Word is in operation right now. Believe that God is going to do something to reconfigure something in our spirit right now. Amen? So listen carefully and let's all pray blast off in your spirit. So when we pray in the Holy Ghost, we are not speaking unto man, but we are speaking unto God. Can we do that tonight? So let's all pray. Ki palarama sakatalarayanda, palarigebo boso kotolaraka sakatalarayanda, lerege baba sakatalarayanda, galariku balerion doloro, go up higher. Larekemo moso kotoloroyanda, take back your mind, take back your mind. Arrest the thoughts that is not of the Lord. Larigaw bobo sokotoloroyanda. Lerege bobo sokotolorabakasa katalarayanda. Shularama kapasa katalaраyon dolorobo. Lareke mamomo sokotoloroyon dolora. So lareke momo sokotoloroyanda larabaka talarayanda. Oh larege bobo koko sokotolarayanda. O larege bobo sokotolara kasa katalarayanda lara. Larego bobo sokotolarayanda. Rebo kotia larayon doloro. Larego bobo. Lare como mo sokotoloro yande lere. E larakaya mama sakatalarayanda. Lerego bobo sokotoloro yondo. O larege bobo sokotoloro yanda. Shelarika momo sokotoloro yondo. Larege bobo soloro yondo. He lareke momo salarayanda. Lerege mama mo sokotoloro ya larebo kotoloro yondoloro. Lareke momo sokotoloro yanda lare yondoloro. Oh, lareke momo salarayanda. For the Lord is preparing a generation who is going to receive a transfer of graces, a transfer of talents and skills and potentials, a transfer of capacity that are expanded, that is expanded and extended. And God is preparing that generation right now. Be a candidate, be a partaker of this transfer of graces from heaven, from the throne room of the Father. And God is seeking right now those hearts, touching and handpicking those hearts that are ready to be for covenanted relationship, because God can only move and work and do His things in around covenanted relationship. And you must be that generation who are covenanted to each other, who are covenanted to the God of heaven, who are covenanted with the church, with the accurate church, the part and parcel of the body of Christ,
globally, and you are that generation that God is being handpicked right now to receive more of His material, to receive more of His character, to receive more of who He is, to receive more of what He has, to receive more of what is in the future. You must be that generation, one in perspective, one in mind, one in heart, one in objective, a heart that is connected to the God of heaven who is in the throne. And therefore, you are the one who is going to receive blessing through His word and convert it into a tangible material to build domains in the upon the earth, because you are a generation that is going to take back domains for Christ. You are the generation that is going to take back community for Christ. You are the generation who is going to take back a strata of society for Christ. Be the Christ-like generation, oh finishing generation. You are the generation which by the Holy Spirit is waiting to become and to be shaped and to be formed and fashioned as Christ-like generation, operating as one but Christ, operating as anointed and covenanted kind of generation, and a Christ-like generation whom God is awaiting to be formed and to be shaped. And you are that generation. Receive this mandate, receive this fashioning and formation of the Holy Spirit upon your spirit right now. Do not contaminate what you are carrying. Do not contaminate what you are receiving. Be clear, pure, and uncontaminated kind of generation. You will know how, and you will receive the spirit of discernment right now. You will hear the voice, actual voice of the living God. Be this portion right now. Receive this as your portion, that you can hear actual voices of the Holy Spirit, and you can learn, and you must learn how to shut down the voice of the enemy and the voice of every destruction upon this world, the worldliness that is so aggressive. You must learn how to shut it down right now completely in the name of Jesus. Be a handpicked generation of the living God, through and by the Spirit and by the word I mentioned right now. Receive this grace right now as a complete surrendered life and lifestyle unto the living God, covenanted with Christ and to the God of heaven, who is the God, who is the King of kings and the Lord of lords and the God of all gods. Oh, be the generation that is being fashioned right now by the Spirit and by the Word of God. Resist the aggressiveness of this worldliness in your life in the name of Jesus. Be a handpick, be covenanted, become a covenanted generation with God and with the Holy Spirit right now. Right now, receive it. Shut down every voices of worldliness. Shut down every voices that attack your identity. Shut down every voices that attack your identity in Christ. Learn how to be aggressive in your faith. That you are not a part of this world. You are in this world, but you are no longer a part of this world, but you are handpicked by the Spirit of the Lord and by the Word of God to be a finishing and Christ-like generation who is going to take back the earth for Christ, who is going to take back domain, to take back city, to build nations in the name of Jesus. Oh, we thank you, Lord God, for this grace that is going to be flow forth and completely abound in this finishing generation, that they are going to be so aggressive in their faith, oh Lord God. This courage that are extraordinary shall be the portion of this ferocious generation, calling forth, Lord God, this spirit man, oh Lord God, to become a one generation Christ-like kind of attitude and character and aggressiveness, oh Lord God, because we know and we believe that your kingdom is about to manifest in this hour, in this season. We are already in the transition to the kingdom, church kingdom way of living, kingdom lifestyle, kingdom dynamic, kingdom dimensions, oh Lord God. Kingdom culture is our portion. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Did you receive some graces? All graces, not some. Yes. Yes. Amen. Amen. So, wag tayong papatalo sa very aggressive na worldliness. Dinadaya tayo niyan. Kaya dapat hindi tayo madaya. Okay? Hindi tayo dapat madaya. So, ang ating pong pag-uusapan bago doon sa kingdom economy, sa kingdom economy kasi dapat makonect tayo doon because kingdom economy ayun ang tatakbo
Ngayon, dapat konektado ang bawat isa dito sa economy of the kingdom because only the kingdom has an unlimited resources, not the kingdom of this world because it's just a matter of time that the system of this world will collapse. Ang sino mang konektado pa sa sistema ng mundong ito, pag nag-collapse ang sistema, magko-collapse din. Kaya dapat ang finishing generation must rise up higher and higher and higher to the place where the devil cannot touch you, to the place where the devil cannot contest you because you are under a proper chain of covering and command. So ito ay we will define natin sa atin para itong transition. Do you believe that we are already transition from the church ordinary to extraordinary church, and that is church kingdom? Kaya nga ang mga kaisipan natin, kailangan kingdom, royal and regal. May mga nagtatantrums pa ba sa inyo? May mga nagtatantrums pa ba? Nakakita ba kayo ng royal family? Of course, hindi yung mga bata. Yung mga royal family matured nagtatantrums, wala, di ba? Kahit sa public places, we cannot say, hindi natin pwede makita ng mga royal and regal na nagtatantrums, nagsisipa-sipa, nagaganyan-ganyan, di ba? Very unlikely to the royals and regals. So kailangan ang kaisipan natin, the way we behave, the way we carry ourselves must be royal. Kailangan pagkakita pa lang sa'yo, the way you project yourselves is a defining state always na pag nakita ka, oh, may kakaiba itong dala-dala. Na hindi ka nagpapasosyal, hindi ka naman fake, but you know who you are in Christ. Iyan ang determining factor natin sa panahon ngayon. 'Di ba? Ang Koreano, alam mo kung Koreano. Pag pinagtabi-tabi ang Vietnamese, Koreano, Singaporean, Chinese, kahit paano, alam mo pa rin kung sino ang Koreano. Tama. Ang kingdom people, alam mo, pag pinagtabi sa mga worldliness, sa mga may carry na mga worldly things, alam mo ang kingdom. Palakarin mo pa lang, pakainin mo pa lang, o alam mo ang honorable at hindi honorable. So, dapat mayroon tayo ng benchmark. Alam natin, pag pinasama tayo sa mga hindi nakakakilala kay Kristo, kaya nakakakilala kay Kristo pero mga walang hindi nag-apply ng order and discipline at honor and respect, alam agad nila. May distinctive feature agad ang kingdom sa buhay natin. Kailangan alam natin yon. Tama? Pero kung sasang-ayon kayo sa mga LGBT, uy, tama, buti na lang. Kasi hirap ka na maging lalaki, kaya tama yan sa'yo, nag-LGBTQ ka. Tama. Kasi tayo na-deceive. Di ba? Hindi siyempre ako galit. Galit ako sa espiritu. Mayroon ba dito nang nag-a-agree? Hindi ko sinabing di wag kayo maging magkaibigan. Ako marami akong kakilala at marami akong kakilala maski dati pa kasamahan sa trabaho na nandiyan sila sa ganyang klaseng kalituhan dahil ang mga LGBT lito, confused sila sa kanilang identity. So kung mayroon tayong naging kaibigan, gamitin natin ang pagkakaibigan na ito na madala sila dito sa maliwanag na identity in Christ. Hindi dapat kalituhan ang dala din natin. Kaya mga kaibigan kung ganyan, may kalituhan, sinasabi ko, I cannot agree and I cannot tolerate you in that state of your identity. Kasi alam ko lalaki ka. Kailangan magkaliwanagan tayo. I am your friend pero I am not tolerating what you are doing. Dahil kasalanan yan sa Diyos na pinaglilingkuran ko at sinasamba ko. Ganun lang katapat tayo. 'Di ba? Kung tayo din ay magsang-ayon na rin sa kanilang katatayuan, lito na rin tayo. 'Di ba? May nakasakay ako minsan sa tricycle ba 'yo? Sabi ko, ay wow, ang ganda naman ni siya pala ay lalaki. Sabi ko, ay lito ka rin pala. Hindi niya magets. Ang sinabi ko sa lito ka rin pala. Ay, ma'am, ano po 'yun? Kasi lito ang mga ganyang uri mo na hindi mo alam kung lalaki ka o babae ka. Dapat ganun talaga. Makita nila na hindi tayo lito. Tayo ang nagdadala ng kalinawan at clarity. Tama? Napunta tayo doon. Sino bang nangailangan nito? Napunta tayo doon sa mga LGBT. Iyan ang mga very aggressive na espiritu. Kaya ang Sodom and Gomorrah ay tinunaw ng Diyos.
Nakita ba natin? May halimbawa sa Bible. Ang Sodom and Gomorrah is, kaya siya tinunaw, sinumpa, nagkaroon ng judgment, although nag-intercede si Abraham. Si Father Abraham, he interceded for the city of Sodom and Gomorrah. At doon sa pag-intercede niya, sabi niya, Lord, kung may 10 po ba? Kung may 10 po ba, tutunawin mo ang 10 righteous. 10 nasa katwiran ang pamumuhay, tutunawin mo pa rin po ba? Tumigil siya sa 10, akala niya may 10 righteous lumalakad sa righteousness doon sa city of Sodom and Gomorrah. Eh wala pa lang 10, less than 10. Kaya binaba ng Diyos ang judgment. Sana naman pag tinanong ng Diyos ang lugar natin, ay may nag-intercede. Di ba? Habang tayo nag-intercede kasi tayo, I interceded for our place of assignment. Ang church ay kailangan gawin ito na hindi makapasok ang worldliness sa church. We need to be aggressive. We need to be violent against this worldliness. Hindi natin ito pwede papasukin sa ating buhay at sa ating lifestyle, sa ating kaisipan. Kaya napakalaga na hindi tayo dapat ma-deceive. Ang mga nadideceive ay yung mga casual sa truth. Ang mga nadideceive ay yung mga walang pag-ibig sa katotohanan. Ang mga nadideceive, yung mga sinasang-ayunan ang worldliness. Hindi ko sinabing wag tayong mabuhay doon kasi we are in this world but we are no longer of this world. Kuha? Nandito lang tayo pero hindi na tayo bahagi ng worldliness. Kailangan detach tayo doon. So si Abraham nag-intercede sa Sodom and Gomorrah because the aggressiveness of that LGBT ba yun? Na demonic spirit, it's a demon. It's from hell. Huwag tayo papakondisyon dyan sa ating kaisipan na okay lang yon. Hindi yun okay. At ililipat sa next generation, hindi yun okay. Kaya yung sumpa na yan ay katayin natin sa ating henerasyon. Para ang generation nyo ay makalaya sa ganyang kaisipan ng mga kabaklaan. Okay? I hate the spirit behind those because it's a demon thing. It's a demonic thing. Maliwanag ba ito? Na hindi kayo sasang-ayon na kayo ay, pati na kayo ay okay na dito. Kaya kung may mga panukala, state the clarity. Tingnan, sabihin mo na hindi ako sang-ayon sa mga bagay na ito dahil kingdom person ako. I am only going to stay or to stand on what is right. I cannot compromise the conviction that I have, the belief system, the core value that I have, kingdom core value. Okay, klarado. Dinala tayo dyan ng Holy Spirit, may nangangailangan nito na kailangan klarado. Huwag mong i-compromise ang belief system mo pagdating sa LGBT. Paano po may pinsan po ako na very close? Very close pero yung spirit bantayan na hindi mo maging espiritu. Tama ba? It's a spirit. Spirit ang kalaban natin. We are spirit man, they are spirit man. Anong klaseng espiritu ang nananalaytay sa kanila at anong klaseng espiritu ang nananalaytay sa atin? Kung espiritu ng diablo ang nananalaytay sa kanila, kaawaan natin sila, kailangan nilang maligtas. Sabihan na kailangan mo ng kaligtasan ng buhay ni Kristo kasi ang bagsak niya ay impyerno. Ako sa mga kaibigan kong ganyan, maliwanag na ang kababagsakan mo pag di ka nagrepent, impyerno. Magkalinawan na tayo. Ngayon, kung gusto mo magrepent, pwede kitang paliwanag ang mga kapamaraanan, paano ka mag-crossover, paano ka makarepent, paano ka makapagbago ng pamumuhay. Kailangan klarado ngayon, black and white lang, walang gray. Because when we stand on gray area, we are compromising the core value system of the kingdom. Can we receive that? Do we believe this? So, ang ating pag-uusapan, how to protect what we carry, syempre, ang isa doon. Pero mayroon ako ng binigay na title sa ating pag-uusapan ngayon. Anyway, di ko makita ang title ko, pero ang pinaka number 1 na dapat nating gagawin, consider carefully whom you are listening. Consider carefully whom you are listening, okay? Sino ba ang lagi mong pinapakinggan at sinusunod? Kasi mahalaga. Kung sino ang lagi mong pinapakinggan at sinusunod, yun ang nagfi-feed ng spirit mo. Tiyakin natin
na ang pinapakinggan natin ay konektado sa right source. Halimbawa, sa pastor sa church. Hindi mo pinapakinggan at sinusunod ang iyong pastor, pero mas sinusunod mo ang mga kaibigan mo na worldly, maling-mali yun. Dadalin ka nila sa kamatayan. Nakuha? Nakuha ba natin? Kasi offended sa pastor, may problema. So, consider carefully whom we listen. Let's open our Bible to Mark 4:24. Tinuro ko na ito matagal na sa finishing generation. Select arrow pa nung nakaraan sa jubail time pa. Pero let's bring this to a whole new level because dito ang susi ng kung magpapadeceive tayo o hindi tayo magpapadeceive. Kung magpapakuntamina o di magpapakuntamina. Am I making sense to you, Christ-like generation? Am I making sense to you, finishing generation? Lalo kayo very exposed kayo sa world. Ang aggressiveness of the spirit of this world is so strong. Walang ginagalang. No mercy. Walang sino-sino yung demonyong espiritu na yan ng worldliness. Kay mayaman ka, kay mahirap, kay matalino ka, kung hindi matalino, kay maganda, kay gwapo, walang sinisino kasi demonyo nga yan. So, kailangan maging pantas tayo, maging matalino, maging wise. Okay? Buksan natin sa Mark 4:24. I hope hindi kayo nabuboard. Kailangan natin ito dahil marami ang sa generation nyo ang deceived. Pag pumunta ako sa, halimbawa, kailan yun, pumunta kami sa sa university kasi for Joseph and Joshua's enrollment, awang-awa ko sa generation nyo, talagang deceived ang karamihan. I almost cry every time I enter to a university. Awang-awa ako na hindi ko malaman. Ang tanging magagawa ko is to declare the word in that university. Sabi ko, Lord, may dalawa dito na mag-make ng difference to really catch the graces to be saved and to make a difference and to be in the righteous path ay malaking bagay sa kaharian. Pero imaginein mo lahat, almost kung ilan ang population sa university, may 3,000. Tapos yung 3,000 na yan, lahat mapunta ng impyerno. Uy, naku, parang hindi natin kaya, di ba? Kaya tapos ito kayo ngayon na may privilege na ganito, ang iba sa inyo napaka-casual pa rin. Naku, talaga hindi ko maintindihan. Hindi nyo alam ang mga iba sa university, ang katotohanan at ang hinaharap nilang buhay ay talagang impyerno. So, but that must not be your portion, di ba? Kaya lang, may pagpipili nga eh. So, we need to choose carefully. Verse 24 ng Mark 4, consider carefully what you hear. He continued, with the measure you use, it will be measured to you and even more. Whoever has will be given more. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. So pag inulit natin ito, consider carefully what you hear. Ano ba yung quality? Quality ng iyong pinapakinggan, kailangan marunong tayo mag-discern. Marunong tayong makinig ng kung saan ba, anong espiritu ito nang galing. Hindi lang, okay. Oo nga, basta nag-oo nga ka, diretso yan sa spirit mo. When you agree to such word, when you say yes, oo nga, it means you open up your spirit for that specific word. Kaya titingnan natin, hindi dapat natin maging portion. O Luke 8:28, punta tayo sa Luke 8:28. Sana ang 28 dito ng Luke 8. Therefore, consider carefully how you listen. The perspective. Sa isa, what? Yung quality. Dito naman sa isa, yung how. Paano ba natin ito tinanggap? Paano ba natin pinakinggan? Paano ba natin ito hinid? Okay? Therefore, consider carefully how you listen. Whoever has
will be given and what he think he has will be taken from him. Iyan ang ating pag-uusapan ngayon. Anong quality ba ng mga salita ang pinapakinggan nyo lagi? Paano po sa school? Kasi nakikinig po ako sa lesson. Sabi ko nga, yan ang tinuro namin sa mga anak namin. Every time na magbubukas ang klase, nung mga elementary pa sila, basta ang baseline, honor and respect, at dito sa honor and respect na ito, baseline mo, i-honor ang teacher, respeto ang teacher, pero ang kargang espiritu ng teacher, wag kang iinom. Wag mong patutuloyin sa spirit mo. Kailangan, lalo ang mga teacher, hindi lahat godly. O kung born again Christian man, religious lang, okay, nag-church lang pero hindi nagbabago, chismusang teacher, libakirang teacher, inggitirang teacher, ang yabang na teacher, o di, ang spirit no noon, mayabang, chismosa, libakira, ano pa, mangungutang na teacher na hindi nagbabayad, utang ng utang, nagkaka-amnesia pag, yung klaseng spirit na nanalaitay sa teacher, wag nyo yung patuloyin sa spiritu nyo. Tama? Honor and respect. Paano yun? Lahat ng mga sinabi niya na walang basis sa katotohanan, don't believe. Don't believe. At be careful sa kanya kasi hindi natin alam kung anong klaseng teacher siya. Maliban na lang naka-close nyo at alam nyo ang integridad. Tested nyo ang credibility ng teacher na yan. Tama, nakukuha ba natin? Eh baka ang karamihan naman, ang makita nyo, ang karamihan kasi mas pinapakinggan at sinusunod si teacher kaysa kay mama at papa. Ay, nakakalungkot ito, nakatotohanan. Dapat hindi ganon. Observe proper chain of authority. Yung divine order. Sa bahay, ang kailangan masunod ang mami at daddy. Kahit po hindi Christian si papa ko, Mami Glenn, si Pastora Glenda, opo. Kasi sabi ni Lord, children, obey your parents in the Lord. In the Lord. Basta tamang pinapagawa ni papa at ni mama kahit hindi sila nagsisimba, sumunod, magpasakop doon. Kung pinagagawa ka na ng kasalanan at binawalan ka na mag-church, ay ibang bagay na yon. Nakuha. Basta ang pinagagawa sa atin, tama, nasa katwiran, nasa kabanalan, sundin natin yon. Sundin natin at huwag tayong mag-dishonor at mag-disrespect sa ating mga magulang kasi nagsisecure nga tayo ng ating future. Wala akong nakilala na nag-dishonor, lahat ng nakilala ko at nalaman ko na nag-dishonor sa magulang at di nakapag-repent, ang dulo niya ay kahindik-hindik. That is not going to be your portion. Hindi yun dapat maging portion ng finishing generation. Tama ba? Eh paano po kung ang pinagagawa na ng papa namin ay mali na? Doon kayo makipag-transact ng tama. Okay? Negotiate honorably with your parents. Yan, napunta tayo doon. Okay? So listen. Consider carefully how you listen. Sino ba ang madalas mong pakinggan? Sino ba ang madalas mong kausap? Baka ang lagi mong kausap sa schooling gitera. Dinalipat ang spirito ng pagkainggit. Baka ang lagi mong kausap sa school hindi naniniwala na may Diyos. Ang mga taong hindi naniniwala na may Diyos, mga mayayabang yan. Parang ang kayang-kaya nilang sarili nila pero hindi. Hindi yun ang katotohanan. Sino ba ang lagi mong ka-fellowship? Mag-redefine tayo. Sino ba ang lagi mong kahuntahan? Sabi ng mga generation namin noon. Sino ba ang lagi mong ka-chat? Sa Messenger o sa anumang platform yan. Sino ba ang lagi mong kakonektahan? Sino ba ang lagi mong pinapakinggan? Itama nyo ito kasi dyan ang daan. Yan ang very potential portal of deception. This must not be your portion. Amen? So there's a wind of the Holy Spirit that is coming to grace us to face and handle a very difficult life situation ahead. To those who do not hear or listen well to the Word of God, ay mayroon talaga ng dulo ito na hindi maganda. But to those who knows how and what to listen,
on how to listen God's word through the set man lalo na. Through the people above us, there's an easy sailing pagdating ng future difficult season. Difficult sa mga hindi nakinig at sumunod, pero sa mga natutong magpailalim sa panggugobyerno ng Diyos, sa pamamagitan ng kanilang mga magulang, sa pamamagitan ng kanilang mga pastor, ay mabuti ang kanilang future. At makikita yan, 3 years from now, makikita yan sa atin. Dapat hindi mo na subukan. Huwag mo nang subukan dahil mali nga at kasalanan. Okay? Sino ba sa inyo mga offended sa mga magulang? Isettle yan ngayon dahil any offense. Tinuro yan sa amin ni Mama La nung kami ay with the Mindanao pastors. Any offense is really indeed a portal of demon in our lives. So, sino sa inyo tatago pa ng offended heart na against the parents, pero sa tingin mo ay maliwala lang? Okay naman ako, Papa. Okay lang ako. May tatago ba natin yan sa Holy Spirit? Hindi. May tatago mo ba yan sa konsensya mo? Hindi. You are violating your conscience. Sino ba ang offended sa mga magulang? Fix it now. Repent, change, and say sorry to God and say sorry to your parents. Hindi naman po kasi alam ni Papa o ni Mama na offended ako sa kanila. Repent once and for all. Dahil ang isang nagkikerry ng offended heart o yung offense, yan ay portal ng demonyo para ikaw ay sirain. Kunti lang na butas maibigay mo sa jablo. Paalakihin niya na yan. It will swallow you up. Close it now. Amen? By repentant, by changing. Sino ba ang mga may offend sa pastor? Offended sa pastor. I-fix na ngayon yan. I-fix. Mag-reflect tayo. While I'm talking to you, reflect. Sino ba ang offended sa mga setman? Naku, nakakatakot. Pag offended ka sa setman, sino ba ang source mo? Di ba? Our primary source must be a setman. God, of course. Si Lord ang ating source. Di ba? Pinaka-source natin si Lord. Pero kinikilala ni Lord ang divine order. Ang church, hindi binabypass ni Lord. Kung alam niya kung saan padadaanin ang grace na kailangan mo for the future, ang grace na kailangan mo to establish your life in your future, ang grace na kailangan mo to take back domains of society, ang grace na kailangan mo to establish your business, ang grace na kailangan mo to establish your career as the platform, lahat yan pinapadaan niya ni Lord sa setman, sa pastor mo, pastor natin, sa church. Hindi po pwede yun i-violate. Ay, anyway, makukuha ko naman ng graces sa ibas doon sa aking close friend. Hindi mangyayari yon. Disgrace ang pangyayaring yan. Ang matatanggap. Nakuha ba ito? Maliwanag ba ito? Si Lord magbibigay ng graces sa setman. Ang structure ng church ay ganito. Si Lord magbibigay ng graces sa setman. Ang setman ang magsisecure ng graces na yan na kailangan na mga ikinonekta rin ni Lord sa kanya. At yung mga kumonekta rin sa setman, dumaloy din sa kanila ang graces of everything. The full graces that we need for life in godliness. Sa setman. Kung offended ka sa pastor, walang grace na tinatanggap. Kung offended ka sa simbahan, wala kang grace na tatanggapin. Akala mo lang meron, pero wala. Huwag tayong what is that? Ang tawag nito, bulag-bulagan. Wala kang tatanggapin pag hindi okay ang yung relasyon sa yung pastor at sa church. Kaya ngayon, i-fix natin ito para tuloy-tuloy ang daloy ng graces. Because we are in the season of transfer. Sabihin mo sa yung katabi, we are in the season of transfer. What is the transfer? Anong mga itatransfer ni Lord? The transfer of everything that we need for life and godliness. Transfer of grace to power to make wealth. Transfer of grace to build our future. Transfer of graces to establish your career, you establish your business. Lahat ng graces na kailangan mo, nandoon yun
available sa church through and by the setman. Ngayon, kung offended ka sa setman, putol. Sarado ang langit, walang grace na natatransfer. Kaya nga napakahalaga na honorable tayo sa loob ng simbahan. Kasi hindi si Lord magbibigay ng grace sa labas ng simbahan. Hindi si Lord magbibigay ng mga material, ng mga what is that? Divine material, divine blueprint, divine ideas, wisdom sa labas ng simbahan. Sa simbahan niya lagi papadaanin ang lahat ng kailangan natin para mabuhay ng tama dito sa lupa as kingdom people. I hope this is clear. Hindi na natin tingnan, naniniwala naman kayo na ito ay truth, tama? Hindi na natin tingnan ang sa Matthew at saka sa John, yung text nitong sinasabi ko, yung connectivity. Kailangan ayusin itong connection dahil pag casual ang connection natin, casualty tayo pagdating ng panahon. Hindi dapat tayo maging casualty. Sa dinami-dami ng word na binabasa sa atin, sa dinami ng spirit dimension and word dimension na tinanggap natin, magiging casualty pa ba tayo? Diba? It's really foolishness on our side pag naging casualty pa tayo pagdating ng panahon. So rise up, Christ-like generation. Amen? So ang source nyo, tiyakin na konektado tayong tama. Accurate ang connection, ang pag-honor. Eh paano po, ang hirap po kasi ang tatay ko po, ang pastor ko, ay mas maigi. Tanggalin lang ang familiarity, spirit of familiarity. Dapat tiyakin. Halimbawa, ako si Pastor Jerry, asawa ko hindi daling katatayuan pag ang asawa mo ang pastor mo. 'Di ba? Double honor. Hindi casual. Kaya sino ba ang mga pag mga pastor's wife diyan, mga potential pastor's wife o kaya o si Mrs. Garay, si Sarah and si Clergen, di ba? O kayong tatlo dyan, potential pastor's wife kayo. Receive this. Huwag niyo itong tanggihan. Ito ay biyaya. Ang mga asawa niyo ay mga magiging pastor, magiging man on the ground. Double honor ang kailangan ng mga asawa, hindi maging casual. Pag naging casual ka kasi, halimbawa ako naging casual kay Pastor Jerry, I am sabotaging my future. Our future. Kaya nga, dapat careful ako the way I relate to my husband, the way I relate to my servant. Tinuruan ako ni Mama La niyan. Tinuruan kami, kung biro mo si Mami Dors at ako ay tinuruan ni Mama La kung paano mag-relate sa asawa. Nung matanggap niya yung paglingkuran si Papa Lo as a servant of the Lord. Diba? Nung binaba yun, dinaan kami sa proseso para maipamuhay yung salitang yon. Tama ba? At ang source nyo, babantayan. Sino ba ang mga pastor nyo? Pinapakinggan nyo ba pag may binabang mga pastor nyo, yun bang nilalakaran? O baka naman ang mga kaibigan nyo na worldly, yun ang mas nilalakaran nyo ang mga salita. Baguhin ito the soonest way possible. My source, Pastor Jerry and I, ang source namin si Mama La. Konektado kami to the God of Heaven through Mama La. At hindi namin yung dapat pabayaan. Nakukuha po natin. Hindi namin yung pwedeng pabayaan dahil doon lang dadaloy ang grace na kailangan namin for us to be effective in the ministry which God entrusted us as oversee, as caretaker. Hindi kami magiging effective sa mga pinagagawa ng Diyos kung ang relasyon namin kay Mama La hindi honorable. Kung hindi kami covenanted sa Kanya, nakukuha pa natin ito. So kaya nga, kung meron lang kaming poproteksyonan at aayusin palagi ay ang connection at ang relasyon namin to the God of Heaven through Mama La. Our honor to Mama La is our honor unto the God of Heaven. Nakukuha ba natin ito? Hindi natin sinasamba ang tao pero yung honorable relationship na kailangan mai-manifest at mai-modelo sa generation nyo kasi yun ang kailangan sa church. Doon lang gumagalaw ang Diyos, doon lang nagtatrabaho ang Diyos sa mga covenanted relationship. Pag ang relasyon sa simbahan ay hindi covenanted, walang pagkilos at walang paggalaw ang Diyos.
Mga man-made movement lang yon. Nakuha natin mga fake movement. Kung may fake news, meron ng fake movement sa church. Kasi ang galaw at kilos ng banal na spirito at ng salita ng Diyos ay doon lang nakapaloob sa covenanted relationship. Kaya 'di ba, pag nagiggear tayo, pag nagtuturo si Mama La, you have no choice but to love one another. Napakinggan ba natin 'yon? You have no choice but to love one another. We are covenanted kasi doon lang nakakagalaw, doon lang nagiging conducive ang simbahan, doon lang nagiging conducive ang finishing generation, ang Christ-like generation kapag covenanted sa bawat isa. Pero pag lousy relationship, dishonorable relationship, walang galawan dyan ng Holy Spirit. Hindi tayo conducive sa banal na spirito at sa presensya ng Diyos at sa salita ng Diyos. Kaya let's fix this all together at covenanted brethren, covenanted church sa GH, covenanted GH tribe, kasi doon lang may galaw at pagkilos ang Diyos sa isang covenanted relationship. Sa tribo na magkaka-covenanted, dikitan ang puso, iisang kaisipan, iisang tinatakbo, hindi hiwa-hiwalay, kundi isang destinasyon ang tinutumbok ng isip at puso, doon lang may pagkilos at paggalaw ang Diyos. Nagiging conducive at nagiging conducive sa makalangit na mga material na binababa sa lupa. I hope this is clear. Kaya nga, kapag lousy tayo, kapag unmindful tayo sa mga pinapakinggan natin, eventually, we become corrupted by that wrong thing that we heard or we listen. Titingnan ang attitude natin. Pag sinabing how you listen, your attitude while listening. Yung sa binasa natin sa Mark, 'di ba? At Luke. Your attitude, how you listen, it means your attitude while listening. Your perspective on what you are hearing matters. Your response and reactions when you're just casual to what you hear, you will be casualty. But this must not be your portion. Amen? So we should be discerning. We should be alert. We should be watchful and mindful to every word that comes on our way. We need to operate in discernment of the Spirit. We need to operate. Halimbawa, mayroon ka nakasakay sa bus. Okay? May nakasakay ka sa bus. O kaya nakausap mo siya along the way o sa mall. Pero usually, wag kayong mag-entertain ng stranger. O halimbawa, nakasakay mo sa eroplano o sa bus. Discern the Spirit immediately. At makinig sa Holy Spirit. Ako pag may mga halimbawa nung nagta-travel pa ako mag-isa at may nakatabi ako while waiting sa airport o kaya sa bus, agad-agad pag may mag-approach sa akin, agad-agad diretso ako sa discerning of the Spirit. Lord, sino po ba ang taong ito? Ano pong espiritu ang dala-dala nito? Agad-agad watchful ako pag ganyan. Tapos minsan meron ako ng karanasan sa airport hindi naman niya ako in-approach, parang nakita ko lang yung babae, ang sabi ni Lord, tabihan mo siya at sabihin mo na yung nararamdaman niya sa likod niya na pain ay kaya kong pagalingin. Alam mo yun, yung mga ganong, Lord, sana hindi ako mahiya, pero utos sa akin. Alam mo ba yung babaeng yun, na pareho kami nabigla. I just obey the Holy Spirit at sabi ko, kumusta po? Magandang araw po. Sabi niya, ay, basta pupunta. Ganyan, sa airport ako noon. Sabi niya ko, sinabi ko kung saan ako papunta. Nagtrabaho kasi ako that time, Papa Lo, Pastor Abraham and Mama La, pinasok ako sa Christian Broadcasting Network nung dalaga pa ako nito. Before I met Pastor Jerry. I was so privileged na nung naghanap ang Christian Broadcasting Network ng coordinator, nirekomenda ako ni Papa Lo at ni Mama La. So, nagtrabaho ako doon as coordinator. Yung kay Pat Robertson na Christian Broadcasting Network kind of work. So, I am the coordinator buong Catanduanes and Albay. It's a quite big job, pero may biyaya ang Diyos kasi
sumunod ako sa Setman. Amen? And then, sa pag-travel-travel ko, doon ako nakaengkwentro ng mga bagay. Eh, tinuruan kami noon ni we are trained well by Papa Lo and Mama La na pag mga ganun, operate in the spirit, operate in the discernment. So, ang hearing the voice of God noon ang aming training sa aming discipleship, sa aming mentoring. Then, may mga encounter ako na ganun ang utos sa akin ng Holy Spirit. Sabihin niya, sabihin mo sa kanya, hindi ko naman siya kilala. Hindi ko naman alam talaga na may back pain siya. Imagine mo yung sasabihin sa'yo na yung nararamdaman mo sa likod mo ay na pain ay kayang pagalingin ng Diyos. Kasi ang instruction sa akin ni Lord ganun, sinabi ko lang sa babae, alam mo, hindi siya nakapagsalita, umiyak na lang siya. Hindi mas lalo akong Lord, ano na po ang gagawin mo sa kanya? Nandito kami sa airport, on the spot. Umiyak na lang siya. On my thought, ay sinasabi sa akin ng Lord, malalaman niya na Diyos lang makagagawa niyan kasi wala kang alam, hindi kayo magkakilala. Only God. Imagine mo yung mga ganong klaseng encounter. And I was, nung ako ay sa Saudi Arabia, sa naval base, meron sa akin na nag-request mag-Bible study kasi meron doon ang tinatawag na female compound. Doon sa female compound, isa siyang malaking compound na bahay-bahay. Nandoon, puro kababaihan ang nandoon. Bawal pumasok ang mga kalalakihan na hindi allowed ng security ng naval base sa Saudi Arabia ito. At ang mayroon doon ng nakilala ako na dentist na pinadalhan ni Pastor Jerry ng visa namin ni Joanne noong 1998 ay nakilala ko siya, pumunta ako sa Pasig and nag-met kami at sinabi niya na ay, pastora ka po pala. Pagdating niyo po ba doon, pwede ba Bible studyhan niyo po kami sa loob kasi hindi sila nakakalabas para mag-church. So, and to make the long story short, nag-Bible study ako doon sa female housing. Mahabang taon. Siguro mga 12 years ba ako noon, nag-Bible study sa female housing. Mga 12 years na open doon ang Bible study. Iba-ibang mga kababaihan kasi madistino siya kung saang satellite ng Naval Base Hospital. Tapos may bagong dating, panibagong kontrata, nagtapos ang kontrata, iba-iba. So that Bible study ay last niya na mga 12 years, more or less 12 years to 13 years. And then dito sa Bible study, ang kabilin-bilinan sa akin noon na nila Papa Lo, nila Pastor Abraham at saka ni Mama La, when you are in the Bible study, you are not just going to teach the lesson, the Bible study, but you need to operate in the discernment kung anong kailangan ng mga nag-attend sa Bible study. And yun ang ginagawa ko. Alam nyo ba na when I operate in the spirit of discernment and the word of wisdom, ay si Lord nakaka talagang maluluwalhati mo ang Diyos. Marami akong karanasan, pero isa doon na very significant sa akin na yung isang supervisor, Tita Bell, isang supervisor doon sa OB-GYN, nurse siya, midwife nurse, may position siya doon sa hospital, nag-attend siya ng Bible study. At on the second time na nag-attend siya ng Bible study kasi inimbitahan siya, sabi ni Lord, bago ka mag-start, narinig ko sa Holy Spirit, bago ka mag-start ng Bible study, panalangin mo siya. Lalo na sa kanyang scoliosis, hindi ko naman alam na may scoliosis siya, naka-uniform siya that time, yung puti. At papasok niya lang kasi kararating lang niya from duty pero gusto niya mag-attend ng Bible study. At pinag-pray ko yung scoliosis. Hala, gulol siya kasi sabi niya, paano ko daw nalaman? Baka chinismis ako ng mga kasama niya doon. Sabi ko, pagkatapos na ito ng Bible study, walang nagsabi sa akin. Sabi niya, pero nag-testify siya na for operation pala siya. After 1 week, pinakondisyon lang ang katawan niya. Pero alam niyo ba na hindi natuloy ang operation niya? Nung prayer na yon. So, God is backing us up kung tayo ang pagsunod natin ay tama at ang koneksyon natin ay tama. 'Di ba? Marami akong karanasan. Isa sa mga karanasan ko doon nung pag nakinig tayo kasi gusto at nice ni Lord na mapakinggan natin ang actual voice niya. Tama?
Hindi niya yung pinagkakait. Lalo na sa panahon natin ngayon para walang ma-deceive. Tama? And isa sa mga significantly na nakaranasan ko na napakinggan ko talaga ang Diyos at pati ako ay namangha. I was invited to a women's fellowship, women's gathering ng mga iba't ibang churches doon sa Saudi Arabia ito. And I was so privileged by the grace of God na maimbitahan ako ang speaker nila. Hindi ko man kilala lahat na madaming mga kababaihan. Hindi ko kilala, nag-rent sila ng isang place na medyo maluwang. At hindi ko kilala lahat. Ay, ilan lang doon ang kakilala ko. At isang ang close friend ko yung nag-invite sa akin doon, si Tita Rax. Ang tawag namin sa kanya si Tita Rax. Okay, taga Cavite sila. Then, nung inintroduce na ako, kasi ako na magpakatas ng praise and worship, ay may kunting program sila noon. Then, inintroduce na ako. Habang inintroduce ako as their speaker, ang liwanag nagsalita ang Holy Spirit sa akin. Bago ka mag-preach, ipag-pray mo ang isang suicidal na babae para matanggal siya, maalis siya doon sa spirit of death. Ang liwanag ko na natanggap na instruction yan. So, before I opening prayer o bago ako mag-preach, nag-prophesy ako, nagdeklara ako, mayroon dito ng isang babae, nanay, isang anak na lalaki na mayroon ng suicidal spirit at we need to cut it off at pinatayo ko lahat ng mga kababaihan. Kung sino man sa inyo ang kinakausap ng banal na spirito sa pamamagitan ng tinig na ito ay mag-repent at putulin natin ang spirit of death na yan, yung suicidal spirit because it is a curse. It is so battle in the spirit, etc. etc. At pinag-pray natin. Sabi ko, ni-request ko na sa congregation that we need to pray for this lady, etc., etc. So hanggang sa na-release ako, ang spirit ko na-release. At pagkatapos ng, habang ako nagpe-preach, may sinulat sa akin si Tita Rax na itong sister na to, nagre-request kung pwede ka daw po makausap doon sa isang kwarto, etc., etc. So while the program is continuing, katas ko mag-preach, pumunta ako doon sa isang kwarto, dinala niya doon ng isang babae. I forgot already the name. That was our first meeting. And sabi niya, Pastora, ako po yung kanina. Kasi kagabi po, alam niyo ba, sabi niya, kagabi po kasi pumunta na ako sa rooftop at iniwanan ko ang anak ko doon sa kwarto namin. Pumunta na ako sa rooftop at gusto ko nang tumalon. Sabi niya, bakit ka tatalon? Ano ang, kasi lagi naman wala dito ang asawa ko, nandito nga kami kasi sabi ko para sama-sama, pero wala pala din, na-assign din ng asawa ko sa iba't ibang lugar na depressed daw siya. Sabi ko, hindi yun ang solusyon, etc., etc. So I minister unto her according to the leading of the Holy Spirit and we cut off the suicidal demonic spirit. It's a demon. Sabi ko, hindi mo ba alam na pupunta ka ng impyerno pag nangyari yon? Hindi ka naman sa langit papunta, pupunta ka ng impyerno, etc., etc. So I minister by the grace of God and by the leading of the Holy Spirit. Alam mo, alam mo pagkatapos noon parang umaliwalas ang mukha niya, wala siyang mabigat na dinadala. Ganyan magtrabaho ang banal ng spirito. Kailangan lang niya may masunuring man on the ground. Amen? Are we willing to be an obedient man on the ground here on earth to really implement what God wants us to finish and to accomplish by His grace and by by the kingdom dynamic? Hindi na ngayon isahan, tayo na, buo na. Noon pa yan, yung panahon na hindi pa ganito ang dimensions and dynamic ng kingdom. Tayo ngayon, kingdom, marami tayo. Tama ba? Marami tayo na magmi-minister, marami tayo na magti-take back ng domain, marami tayo na magti-take back ng generations, marami tayo, because we are nations builders, city takers, tama? Giant killers. Giant ng LGBT. Ako, maliit yan pag nagkaisa tayo. Maliit na jablo yan pag nagkaisa tayo. Tama ba? The right posture lang sa dimension. So, bakit ko yung tinitestify? Dahil ang kailangan ng Diyos ay isang masunurin na vessel na nandoon sa pakikipag-covenant sa Kanya through the church. Kaya malakas ang loob ko maganon kasi alam ko sa sarili ko ang aking pagpapasakop sa panggugobyerno sa divine order kasi hindi ako nag-disconnect kila Pastor Abraham at Pastora Reyna Joyce.
despite and in spite of the challenges I faces, even in a very hostile environment and atmosphere, ang sinecure ko lang talaga sa biyaya ng Diyos ay ang connection ko sa setman, sa people above me. May result. May result. Kung meron lang kayong kailangan ma-secure ngayon, itong bagay na ito. Kasi hindi pwede na labas dito ay pagpapalain tayo ng Diyos. Kasi nungalingan yun. Hindi yung po pwede mangyari. Naku ha? So kilala ba natin ang ating mga pastor? Ang pangalawang tanong, konektado ba tayo? Accurate ba ang connection natin? Pangatlong tanong, ang ating honor and respect ba sa people above us? Ating pastor lalo na ay accurate. Wala ba tayong mga offense, offended heart sa people above us, below and around? Kasi ang offended heart is a very established platform for the devil as his portal. Shut it down right now by repenting from that offense. Instead, we need to be buoyant. Kailangan lutang ang espiritu natin. Paano maging lutang? Be beyond offense. Ano ba ang mga nakaka-offend sa iyo? At panay ang offend mo. Ang mga laging na-offend, very weak ang spirit. Lagi kang na-offend, it means weak ang spirit. Magpalakas ng espiritu. Lagi kang may issue, ibig sabihin, very weak ang spirit mo. Pag lagi kang may issue, lagi kang offended, at lalo na nagkimkim ng offense, weak ang spirit. So can we fix this right now? Can we fix this? Amen? So i-check how we listen, what we hear, what we listen, whom you listen. Itong tatlong ito, ang susi. Sino bang lagi mong pinapakinggan? Kung ang lagi mong pinapakinggan ay bakla o tumboy at kumukunikta ka sa sinasabit niya, espiritu na yan, eventually lilipat sa'yo. Kamuhian ng demonyong espiritu na yan, kilalanin na demonyo yan, mahalin ang carrier, pero kailangan matuto tayong magrespeto ng carrier, pero kamuhian ang daladala niyang espiritu para hindi sumalin sa'yo. Kasi ang spirit, it can be transferred. Ang spirito ng pagkainggit, yung insecurity nagumpisa sa ang pagiging inggitera ay nagumpisa sa pagiging insecure. Pag insecure tayo, at kinumpira mo lagi ang sarili mo sa iba, may problema ka. Iayos yan ngayon. Paano ko po iayos ito na insecurity? Ibig sabihin, pag insecure ang isang nasa finishing generation, hindi mo kilala ang identity mo. Your identity must be in Christ. Kasi alam mo ba kaya may mga struggle ang generation nyo sa bagay na ito sa identity? Kasi marami pa kayong gustong patunayan na hindi naman dapat patunayan. Pag si Kristo ba ang daladala nyo, may dapat ba kayong patunayan? Sino ba ang tatalo sa Christ? Sige nga, ikumpara mo si Christ dito sa mga worldly. Well, bakit ma-insecure pa kayo? Diba? Deal this. Ako, kinamuhian ko ng spirit of insecurity. Ganyan ang inatake, ganyan ang pagka-atake ng diablo, ng demonyo, ng serpent dun sa Garden of Eden. Inatake niya yung identity ni Eve. Nagplant siya ng doubt. Doubt is the voice of demon and Satan. So kapag may doubt sa mind, boses siya ng demonyo, wag mong paniwala, wag mong entertainin. Totoo ba? Nabuo na ang iyong identity kay Kristo? Ay, naku, pag ganyan, demonyo yan. Dahil, questionin ang iyong identity. Ang liwaliwanag naman, once we received and accepted Christ as our Lord and Savior, we are new. We are no longer a repairman, but we are a new creation. The old has gone, and the new has come. Tama ba? At ngayon, questionin sa'yo ng diablo at pinaniwalaan mo, oo nga ano. Kaya, oo nga ano. Ay. Yan ang umpisa ng deception. Shut it down. Aggressively. Kilalanin mo na boses siya ng demonyo. Pag boses ng diablo, hindi naman pati lilitaw sa'yo ang boses na, duro ba? Nagawa. Kilala mo, demonyo yun.
bubulungan ka ng parang akala mo Holy Spirit kasi na-deceive. Deception. Can we shut down this every potential of deception? Kaya makinig, ayusin ang pakikinig. We should be discerning, we should be alert, we should be aggressive in dealing this demonic spirit that completely bombarding your mind. Kaya nga dapat hindi tayo ma-lose control. We need to establish ang ating thinking pattern ay hindi mawala dun sa centrality of Christ. When we become casual, ay may unmindful, may na mga potential na. Okay? So, what we listen? Ano bang pinapakinggan natin? Ayan sa mga social media, sa mga reels, ano mga 1 minute lang yan, nakaka-addict yan, believe you me. Ako minsan, sabi na ng mga anak ko, nakita nila, ay, kasi nanibago sila, si Mami, anong pinapanood ngayon? Sa reels, reels sa YouTube, ako na nunood kasi hindi ko gamay sa FB. Reels pala yun sa YouTube din. So, sabi niya, ay, Mami, walang cut. What is that called? YouTube Short. YouTube Shorts. See, the generation. Mayroon ako dito ng Gen Z. Ano ang tawag sa mga generation na ito? So, YouTube Short. Doon ako sabi ko, paano ba ito lumabas dito sa Sabi niya, Mami, walang katapusan. Sabi ko, ay, ganitong mga nakaka-addict sa mga generation ninyo na akala nyo lang okay lang pag tiningnan nyo, nakadalawang oras na pala. It's so deceiving. At ano-ano mga pinakinggan nyo doon? Na-build ba kayo? Nag-progress ba kayo? Nag-self-growth ba? Nag-self-develop ba? Kaya nakinig ng 2 hours. Ay, huwag nyong sayang ng energy nyo, ang effort nyo, ang mind nyo. Baka mapuno lang ng basura. Ay, huwag niyong sayangin doon sa mga YouTube shorts na hindi naman nakaka-build ng inner man, ng spirit man. Tama ba? At magkukuntamin na lang sa inyo. Hindi ko sinabing wag na kayo manood doon. Ang ibig ko lang sabihin, wag mag-engage 15 minutes. Ako, halimbawa, may sinendan ako si Pastor Jerry, alam niya na ang mga mag-interest sa akin, isi-send niya sa akin. Di ba, pag sinend mo yun, pupunta yun sa, what is that, my darling? Instagram ba? Yung sinisend mo sa akin? FB or Instagram, okay? Nagpapatulong ako sa kanya pag Instagram, mas lalong hindi ko yun alam. Sa FB nga, hindi ko masyado, mas lalo sa IG. Magpapatulong ako sa kanya. Di syempre, pagkatapos noon, diretso gaganyan. Kung hindi ka matalino, i-hook up ka niya. Yung 1 oras mo na dapat productive, ay naku, aadiking ka niya. Ganon, maging watchful dapat tayo sa social media. Since na eto ngayon ang kalakalan. Kaya kayo, mga generation, okay lang. Ako nagagamit ako lalo na sa mga pag-communicate. Ngayon, voice message ako madalas. Kesa ita-type ko, mahirapan ako, baka mahilo ako. Voice message ako sa Messenger. At sa mga, what is that link na very educational naman, pero I discern the spirit behind. Kung ang espiritu ay galing ng impyerno, kahit pagkaganda-ganda pa niya mga sinulat, sinusuka ko. Dahil ayokong makontamina ang binild ng Diyos sa buhay ko at ang binild ng aking mga forefathers sa buhay ko, ng aking pastora. Hindi ko pwede makontamina sa sarili ko, kaya kailangan ingat na ingat tayo. Nakuha ba natin ito? Hindi kayo pinagbabawalan mag-Facebook o magpunta sa mainstream, but that mainstream is a Babylonian river that is contaminated by nature. Kaya tayo dapat maging watchful kapag nandun kayo nag-explore, naka-engage dapat sa spirit dimension, naka-engage dapat sa Holy Spirit, ang inyong espiritu na maging alert. Okay, ito ay hindi ko to papatulan, hindi ko to panunoorin, hindi ko to pakikinggan, ganyan, 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 ganyan. Nakukuha. Kasi iingatan natin ang daladala natin buhay ni Kristo, kasi sa mga napapakinggan, doon nakukontamina. So what we hear, the content and quality of what we are receiving or hearing matter most. This is very vital and critical because the word and content of what you are listening
will form and shape your spirit and will form you eventually. Your nature will change. Am I right? Is this true? Kaya kung worldly content, babaguhin yan ang nature ng spirit nyo, magiging worldly kayo. Kung godly content, godly ang spirit, godly core value ang nandun, baseline, ang mapuform sa atin, godliness. Eh karamihan sa world, tinanggal ang God factor. Man's factor ang nandoon. Nakuha? Karamihan sa worldliness, tinanggal ang God factor. Kaya nga sabi ko sa kanila, ay kanina nag-radio ako, sinabi ko doon, ng isang kakandidato, halimbawa mayor, mag-sidetrack tayo. Kaya may principle tayong aralin. Sabi ko, sa mga magbuboto sa darating na eleksyon, hindi naman siyempre ako kakampanya. Pero ina-aware ko lang ang mga listeners. Sabi ko, halimbawa, magkakandidato ang, kakilala nyo may magkakandidatong mayor. Tingnan nyo muna, saan, kung barangay na pinanggalingan niya, kung barangay captain niya na magkakandidato ng mayor o councilor, tingnan nyo muna ang barangay na pinaglingkuran niya. Kung naging parang basurahan, talagang yan, basura. Kung may kaayusan ang dala-dala niyan. Tama talaga, deserving talaga magkandidato. Kung nakapag-implement ng order and discipline sa isang barangay, sa isang community, na-influensyahan na ng tama niyang daladalay, deserving talaga yan magkandidato. Pero kung ang kakandidato, ang pinanggalingang barangay ay parang basurahan, parang mas malala pa sa mga squatter sa tundo ang lugar, kasi meron yan dito sa amin. Ang lakas-lakas magkandidato sa pagka-mayor, pero pag tiningnan mo kung saang lugar nang galing, dito mula sa Zone 1, Zone 8, mayroon dyan din ng isang zone na parang basuran, parang literal na impyerno talaga ang barangay. Tapos ang lakas-lakas magkandidato. Huh, sabi ko, ibang klase to. Ibang klase. Kaya makita natin, tingnan natin ang mga bagay na yan. Kasi ang result makikita. So ano ang dala-dala natin? What kind of spirit is in operation in us and through us? Anong klaseng espiritu ang nag-operate sa akin? Mag-reflect tayo araw-araw. Kasi nakikita yan sa countenance kung sobra na tayong tapang. Mag-reflect tayo. Kung grabe ng irritation sa atin, bakit lagi akong iritado? Anong pangyayari? Saan nadampot na espiritong ito? Kung lagi akong parang gulong-gulo sa isipan ko, confused ako, at klaseng espiritu ito na ginugulo ako? Discern. Kamuhian, ayawan, para hindi yan makapaglaro at makapag-build ng strongholds sa isipan natin, yung demonic spirit na yan. Okay? Is this clear? So what kind and quality and content do you entertain? Tanong natin ito. Whom we follow and what kind and what quality of content do we entertain? Anong klaseng quality or of content tayo nadodrawn? Kunyari ako, limbawa, ikaw ay drawn sa mga gaya-gaya ng K-pop. Oh, tanong na tayo, hindi yan kingdom. K-pop yan, K lang. Hindi kingdom. Kailangan mag-reflect tayo. Ayusin natin ito. Marami tayong aayusin. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, marami tayong binabattle, marami rin tayong fight. Know your fight, know your battle well. Pag hindi mo battle, don't fight. Don't waste your energy and your effort in your position to that kind of fight na hindi mo naman fight yan. Kaya ang mga insecure, kahit hindi nila fight, kahit hindi nila battle, nakikipaglaban sila, kala nila kanila pa rin. Diba? Fight sila ng fight, kahit hindi nila battle. So, hindi yan dapat maging portion natin. Maging matalino tayo. At kailangan natin titingnan. Learn how to close your spirit to all the wrongs. Learn how to shut down your spirit to all the demonic. Paano ko po masasarado ang spirito ko? Di ba tinuro na natin ito? Paano mo sarado ang spirito mo? Do not believe.
Don't entertain. It means you are closing your spirit. Paano mo i-open ang spirit mo when you say yes? When you entertain, when you say, I agree, yes to that, amen to that, you are opening your spirit. Kaya pag may doubt na in-inflict sa'yo ang demonic spirit, it's a random thoughts, may doubt, at in-entertain mo at sinabi mo, yes, pinapasok mo yun sa spirito mo. And eventually, magiging thought pattern mo yun. Ay, yan na yung laban mo. Mahirap kung naging strongholds na doon. So, guard your heart above all things. Sabi ni Lord, God, guard your heart above all things because it is the wellspring of life. In other words, ang ating pinapakinggan ay yun ang nagbabago ng nature natin. Kaya kung ang lagi nating pinapakinggan ay Word of God from the clean and pure and contaminated source, tinatransform tayo, tama ang nature na napo-form, napapassion sa atin. Pero kung wrong ang ating source, hindi accurate ang kinonektahan nating source, ay nako, deception will come. This must not be our portion. May natutunan ba tayo sa ating pinag-usapan na don't listen to just anything and everything, especially when someone is talking bad about another person. Huwag tayong dito mag-entertain. When people are talking negative, shut your ears or walk away from that place. Kung hindi mo siya ma-rebuke, kung hindi mo siya mapatigil, umalis ka para hindi ka makontaminate. We need to discern between truth and lies. What we listen to either build us up or destroy us. Kailangan makita natin ito na mali itong ating pinapakinggan. So don't be contaminated by what you hear, how you hear, and who you listen to. Ito iingatan natin na is this make sense to you? Mayroon ba ito ng sense sa bawat isa? Na ito ay paalala sa atin. Alam nyo ba kanina nagpipray ako? Actually, ang ituturo ko yung Kingdom Economic Cycle. Paano tayo lahat makakonekta doon sa Kingdom Unlimited Resources? Alam mo, nag-speak sa akin si Lord. Recheck their source. Recheck their content, kung sinong pinapakinggan nila. Ang source of supply natin, napakahalaga na i-protect na maayos ito. Sino ba ang kinikilala mong pastor? Lahat tayo dito GH. I believe sa GH naman binababang accuracy. Kaya ang mga pastor, we are all in the process pero may accuracy. Tama ba? Pero kung GH ka nag-church, ang source mo, pinapakinggan mo ay hindi GH pastor, may problema. O kaya mas pinasukinggan mo at sinunod mo ang iyong teacher na ungodly kaysa sa nanay at tatay mo na godly. May problema. Sino pa ba ang hirap na hirap dito sumunod sa kanilang mami at daddy o tatay at nanay at papa at mama? May nahirapan pa bang sumunod? May problema. Baka sabihin mag-self-pity kasi hindi naman ako binibigyan ng oras ni daddy o ni papa. Ay, mga tantrums yan, mga pabebe yan. Mga pa-baby, walang ferocious generation na may ganyan pang kaisipan. Walang tinatawag na Christ-like generation or finishing generation na may ganyan pang kaisipan, pa-bebe. Di ba? Hindi pwede yun. Kailangan matuto tayong malakaran ang explicit obedience. Yung hindi na magreklamo. Sino pa ba ang nagrereklamo sa inyo pag, alam mo yun, reklamador. Dito sa bahay, hindi pwede ang reklamador. Alam yan ng mga anak ko. Alam yan ng mga anak ko. Sabi ko nga, yung mga anak ko noon, nung binaba namin ang rule sa bahay, one word is enough to obey. Sa una, okay, naka-3 kasi yung hearing, may problema. Sini-check namin, may problema ba ito sa hearing? Tama na. Ito ang problema ay obedience. Mayroon kami ng rule sa bahay na we do not spank our children because they committed
They committed a mistake, but we spanked them because they rebel against our words, against our command. So hindi kami namamalo. Pareho kami ni Pastor Jerry, pinag-usapan namin yun. Hindi kami namamalo pag mistake lang, nakabasag plato, hindi naman niya sinasadya na nakahulog ng kung ano at nakatapon na itapon ng sabaw na hindi naman sinasadya. Alam mo yung gano'n na mistakes. Pero pag sa disobedience, pareho kami namamalo, lalo na ako. At ayaw na ayaw nilang ako ang namamalo. Kasi wala akong bilang-bilang na 1, 2, hindi. Pagkahawak ko ng pamalo, dapat diretso. Kung tatlo ang pangako ko, tatlong ang pangako ko. Nung nahihilo na ako, hindi na masyado na mamalo. Pero I spunk, lalo pag hindi sumunod sa sinabi. May binalga, may binayolate, may disobey. Kasi ang disobedience is a rebellious spirit pag hindi yan na-address. Hanggang ngayon ba, hindi kayo nakakasunod sa deklarasyon, sa utos sa inyo ng mga magulang nyo? May problema. Potential rebellion spirit yan. Kill it! Demolish it right now. Dahil ang hindi pagsunod ay Kasi nabibig pag may rebels. ay yes, sabi ni Pastor Jerry, hindi nabibuild pag may rebellious spirit. If you want to be built in acceleration, submit your will to the government of the kingdom through your parents. Meron pa ba sa inyo nang hindi accurate ang obedience, explicit obedience? Problema nyo yan pagdating ng araw. Hindi nyo masisecure ang inyong mga anak. Pag meron kayo ng inaalagaang rebelliousness, it's a demon. It's a demon. At sasakyan niya ng satanas. At dadalhin kayo sa impyerno. Ganun lang kadali. Mahirap ba unawain? Na pag may hindi kayo pagsunod, meron kayo ng rebellious spirit. Ang hindi pagsunod, yung mga, wait, ano ba naman yan kanina? Kanina kasi meron ng pinakuha, hindi pa tinuloy-tuloy, 3 pa lang yung utos. Grabe yung mga reklamo. It's demon spirit. Wala ganyan sa kingdom. At sa palagay nyo ba, kagamit-gamit yun ng Panginoon pag may ganyang attitude? Hindi. Hindi. Nako, kung nanay nyo ako at mga may ganyan. Talaga naman. Kailangan i-break yung strong self-will. Meron ako ng anak na very strong ang self-will. Nako, hindi pwedeng patigasan tayo. Hindi pwede. At yung pag dinidisiplina, tatakbo-takbo, ay hindi ako naghahabol na nanay. Uuwi ka rin. Babalik ka rin. Pagbalik mo, mas malakas ang palo mo. Ganyan, hindi ako habulin ko nung mga liit pa sila. Kasi ay hindi ako nangahabol. At kapag nagpapakain, hindi ako nagpipilit magpakain. Kasi pag gutom, upo yan sa mesa at kakain. Kaya sabi ng mga klase ni Joanne, I love my mom. When I know your mother, Joanne, nung high school siya, ay nung elementary siya doon at nag-high school sa Saudi Arabia, nung makilala nila ako at kung anong ginagawa ko kay Joanne daw, na mahal nila ang kanilang mga nanay kasi mabait daw ang nanay nila. Kasi iba naman ang perspektibo natin. Kingdom tayo. Panggugobyerno ng Diyos ang binababa natin sa generation. Panggugobyerno ng Diyos ang binababa natin sa mga magiging anak natin. Kaya kailangan role model tayo na hindi mo na kailangan mag-preach sa iyong mga anak. Makita pa lang kayong finishing generation. Alam na ng mga anak ninyo, alam na ng mga next generation below na, wow, this is kingdom. Ito ang modelo, ito ang tama. Hindi na sila magdadalawang isip na makipag-gamble pa sa worldliness. Hindi na sila magdadalawang isip makipag-fellowship sa mga worldly people. Fellowship ha, ang context natin. Hindi yung casual lang, okay lang. Because we are honorable, di ba? Kami ni Pastor Jarian, dami naming kaibigan na world. Hindi pakilala ang Christ. Pero we are, what is that, honorably having relationship with them kasi may panahon naman. Pero ang sinasabi natin dito, yung the aggressiveness of the spirit of this world to distract you from being passion
and form to be like Christ. Yun ang ating iiwasan. Iyan ay in a form of deception. So, kailangan may clarity tayo. Magtatapos na tayo. May clarity ba tayo na your identity is in Christ? Your authority must be centered on the throne of the Father, because we have given such authority and position far above all rules, all powers, all authority in the heavenly places, and the enemy is far below. So every time we are facing such battle, kailangan ang posisyon natin doon sa spirit dimension. Is this clear? Mayroon ba tayong tinanggap? Itutuloy natin ito bago doon sa kingdom economy. Kasi kaya ko isi-share sa inyo ang kingdom economy na lahat ng nasa finishing generation ay kingdom economy ang connection. Nandoon, paano natin ito ma-secure na hindi kayo mag-aalala sa pera. Hindi kayo mag-aalala na mawalan ng pera o mawalan ng resources, kasi ang pangako ng Diyos sa atin is unlimited resources. Seek ye first nga the kingdom of God, and everything will be added unto you as well. Pero binaliktad dito ng mga religious. This everything, seek ye first this everything, and the kingdom will be added unto you. Baliktad. Diba? Binaliktad. So, ito ang itatama natin, na makakonect tayo sa kingdom economy dahil dito ang tamang posisyon, na hindi kayo mag-aalala sa pera. Kung meron mang generation na hindi mag-aalala sa pera, kayo yon. Kaya matuto kayong mag-manage ng millions, hindi lang thousand. Millions. That's what I saw in the spirit. Your generation is going to manage millions. Millions of pesos. Kaya marami sa inyo magiging millionaire. Marami sa inyo mga magiging millionaire. Do you believe this? Receive this as your portion. Many of you will become millionaires. Count it from this day onward. Kaya nga iaayos natin ito para dumating man ng millions nyo, hindi kayo distracted na, ay bili ako noon, bili ako doon, bili ako doon. Kasi ang millions na papadaanin sa inyo ng Panginoon is for kingdom mandate, kingdom extension and expansion only. No more, no less. Kaya we need to be tried and tested when it comes to money matters. Kaya yun ang natanggap ko. But now, the Holy Spirit is strongly impressed unto me na ayusin ang connection, ang pag-observe ng proper chain of authority, dahil hindi ni Lord ipapamahagi o papadaanin ang kanyang graces, ang kanyang wealth, ang kanyang blueprint, ang kanyang materials, divine materials, to build something on the ground sa labas ng church. Through the set man yan in the church. Kaya kung meron tayong problema sa church, ayusin natin ito. Maraming casual sa church ngayon. Nanganganib ang buhay nila. Sa totoo lang, yung casual na relasyon atin lang ng church kasi gusto okay, may resources, pero pag wala na parang wala lang, nandun lang, parang walang buhay, may problema yon sa dulo. Ito ang kailangan natin maayos. Am I clear to you? Okay, let's pray right now. Ayusin natin ang mga connection. Ayusin natin as we pray. Settle and fix your connection, your honor and respect, your accurate connection. Kailangan ma-fix ito at yung covenanted relationship inside the church. Lalo na sa setma natin, sa pastor natin. Amen? So we pray right now, Father God, for what you have done unto our spirit. We believe, Lord God, that your word direct us completely to what is in the pathway of righteousness. We know and we believe, Lord God, that every offense must be forgiven, O Lord God. We are repenting from every offended heart, from every offenses that we carry, that we have without our knowing. But now we know that this offended heart or this offenses is a portal of the enemy. This must no longer be our portion in the name of Jesus. We are renouncing every offenses in Jesus' name, and we are releasing forgiveness to those who are offended us in the name of Jesus. And we thank you so much, Lord God, that there shall be healing, O Lord God, in every heart. There shall be clarity in every spirit, in every mind.
We are coming against the spirit of confusion, even the spirit of doubt that is so aggressive to inflict this finishing generation. We are commanding you to be bound now in Jesus' name. And therefore, rise up, oh Christ-like generation, to a whole new level. Take up your place in the kingdom. Receive this grace in the name of Jesus. Grace to build, grace to secure your future, grace to obey explicitly, grace to be under a proper chain of authority. Receive this right now. Receive this. Receive this. Be a generation who will make a difference, who is going to be strategically positioned in a strategic places in the strata of society, in the domain of society. Learn how to be a city takers from this day onward, a nation builder, a giant killers in Jesus' name. Oh, we thank you for the grace, oh Lord God, that is so aggressive, a faith that is so aggressive to stand on the truth, to love the truth, oh Lord God, to know the truth. And the power of knowing, oh Lord God, must be our portion. The spirit of understanding and clarity must be our portion in the name of Jesus. Today, oh Lord God, we decree right now the extraordinary covering and protection to those who are not feeling well. We are releasing right now the healing in Jesus' name. From their head down to their feet, oh Lord God, there shall be a complete healing, oh Lord. A well fit body, oh Lord God, healthy body in Jesus' name. We thank you, Lord God. We honor you in this gathering, oh Lord God, and the summit ups. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Protect what is lies ahead about your future. Amen. God bless us all.